Hindi accessible ang built-in camera ng smartphone mo? Huwag mag-alala dahil meron din namang alternative pa tayo na accessible na camera app. Actually, shinare to sa akin ng isang kaibigan few years ago, kaya lang kasi since accessible naman yung camera ko sa phone ko, ngayon ko lang naisipang itry. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung app na yon at paano ito gagamitin. Bali, meron lang tayong konting aayusin sa settings niya at good to go na yon. Magiging accessible na siya. Maaring sa mga kilala nating blind content creators, gamit na nila ito, ang open camera. Bali, basically, kapag dinownload mo siya, parang siya ordinaryong camera app, pero nababasa naman kasi, ayan, nababasa naman yung mga buttons niya. Pag nag-explore by touch tayo, switch to video mode. Ngayon yan sa lower left niya, meron switch to video mode kung gusto mo i-convert siya sa video. Take photo button. Tapos yung take photo kasi nasa photo mode siya. Switch between multiple cameras button. Ayan, yung mga switches niya. Pag nag-explore by touch tayo. Tapos na-explore Switch din to video siya mode by button. Switch to front camera yung pagsiswipe-swipe natin ng left or right. Ngayon, kapag naka-install siya by default, hindi siya rin nagbabasa ng kung nasaan yung face natin. Kasi kung napansin nyo, yung built-in camera ko, may face detection feature siya. Nakikita kung nasaan ako dun sa frame. So, ito, meron tayong gagalawin sa settings. So, hanapin na natin yung settings. Take photo, zoom, slot settings, pop-up settings, button. Ito, settings button. Nag-left swipe na lang ako para mahanap ko siya kasi mahirap sa explore by touch pa eh. So, double tap ko yung settings. Tapos, mag-right swipe tayo. Hanapin natin yung face detection. Zoom, take photo, switch to video, switch to gallery, camera, face detection, timer off, face detection, use face detection instead of focus areas on switch. Ito yon, yung face detection, kailangan i-on mo siya. So, sa akin, in-on ko na yan para magamit ko. So, ganyan lang po yung dapat natin gawin dun sa settings ng open camera. Tapos, good to go na yan. Pwede na natin siya magamit. So, subukan na natin. Testingin na natin siya. Back button. Photo 4620. Take photo button. Left swipe ako. Zoom, slide bar 84 settings, pop-up settings, button, exposure, button, lock exposure, gallery, button, switch to front camera, button. Ayan, pwede nyo hanapin yung switch to front camera para ready na siya to selfie. So, sandali lang ha. Ikot ko lang. Switch to front camera. One face at left of screen. Ayan, sinasabi na niya kung nasaan yung face ko sa frame. One face at left of screen. Ayan, so, pwesto mo lang ako. Zero faces. Para maganda naman yung ano ko. Ayan. One face at left of screen. So, ikot ako. One face at center. Ayan, sasabihin na yan, one face at center. Ayan. Pag sinabi na yan, nasa center ka na ng screen, pwede mo na siyang double tap yung take photo button. So, kailangan steady lang din yung kamay mo doon sa position pag sinabi na yung centered ka na. Kasi pag gumalaw ka pa, pwedeng ma-move ulit siya. One face at left of screen. Ayan, gaya niyan. One face at center. Gumalaw siya. Ayan, one face at centered. Take photo button. Ngayon, ito yung napansin ko, iba na doon sa built-in kong camera. Kasi doon sa built-in ko, kapag nasa video mode na siya, hindi na niya sinasabi kung centered na yung aking screen. So, gaya nung dinemonstrate ko last time, kailangan steady ako kapag naka-centered na siya doon sa photo mode kasi pag sinwitch ko siya sa video, hindi niya sasabihin kung nasaan na ako. Take photo button. Ang pinagkaiba naman nito, yung dito, kapag sinwitch ko siya sa video mode, take photo button. I-try natin yan. Switch to video mode button. Yan, pag sinwitch ko sa video mode, one face at center. Pansin nyo, sinasabi pa rin niya kung nasan ako sa screen. And tinry ko to na kahit nag-record ako, sinasabi niya kung na-move ako, kung lumipat ako ng pwesto. So, at least na-alert ako kung nasaan ako, kung nakasakto pa ba ako dun sa frame ng aking camera. So, very useful ito sa ating mga blind and visually impaired, very helpful kasi at least na-aware tayo kung okay pa ba yung kuha, di ba? So, that's it for today's video. I hope meron po kayong bagong natutunan ngayon. And if you have any questions, feel free to comment lang po at try natin sagutin yan sa susunod na video. Bye!